Magandang umaga, grade 5 students! Handa na ba kayo sa aralin natin ngayong araw na ito? Ako nga pala ang inyong guro, si Teacher Aprilyn. At pwede nyo akong tawaging Teacher April. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Huli, binabati ko kayo ng isang magandang araw. Ngayon naman, nais kong bumilang ikaw na nasa unahan upang malaman kung sino-sino o ilan ba ang absent ngayong araw na ito. Maaari mo nang simulan. Magagaling grade 5, kompleto kayo ngayong araw na ito. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang aralin natin kahapon? Magaling mga bata, natatandaan niyo pa nga. Ngayon naman, mayroong inihandang si teacher na papanood din ninyo. Nais kong manood kayo ng mabuti at mag-enjoy. Nasiyahan ba kayo sa pinanood ninyo? Mabuti naman mga bata, nasiyahan din ako. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating unang pangkatang gawain. Kayo ay hahatiin ko sa dalawang grupo. Ang gawain ng unang grupo, isulat sa papel kung ano-anong mga halaman ang maaaring alagaan. Pagkatapos, ilahad ito sa inyong klase. Para naman sa pangalawang grupo, sumulat kung paano alagaan ang mga halaman sa loob lamang ng isang stanza. Maliwanag ba mga bata?
Maaari nyo na simulan ng inyong mga gawain. Magaling mga bata! Nagawa ninyo ng maayos ang ating pangkatang gawain. Ngayon ay may ilan lamang si teacher na katanungan. Una, base sa inyong ginawang aktibidad, ano ang inyong mga napansin? Magaling mga bata! Pangalawa naman, paano ninyo nagawa ang inyong aktibidad? Napakahuhusay naman talaga. At ang panghuli, ang pangatlo, nasiyahan ba kayo? Magagaling mga bata, at ngayon naman ay dadako na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay tanim mo, alagaan mo. Ayon sa karanasan ng mga nagtatanim ng gulay, mahalaga ang kaalaman tungkol sa maingat at masistemang pag-aalaga ng mga tanim. Ang mga tanim ay parang bata na kailangang paliguan, pakainin, ayusin at bigyan ng mga bitamina upang maging malusog. Ang paghahalamang gulay ay malaking tulong sa hanap buhay ng mga bawat mamamayan at nakakapagbigay ito ng masustansyang pagkaing maihahain sa mesa. Nararapat lamang na bigyang pansin ang wasto at tamang pamamaraan ng pag-aalaga nito upang magkaroon ng masaganang ani. Maraming paraan ang pwedeng gawin sa pag-aalaga ng mga tanim, ngunit ang kadalasang ginagawa ay ang pagdidilig, pagbubungkal palagi ng lupa at paglalagay ng abonong organiko. Wala na hihigit pa sa mga gawaing ito. Narito ang ilang mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa paghahalaman. Mga masistemang paraan sa pagdidilig ng mga pananim. Ang una, diligin ang mga tanim sa umaga. Ang pagdidilig sa hapon ay hindi iminumungkahi dahil ito ay magiging dahilan ng pagkakaroon ng peste. Ang tubig na nananatili sa dahon na pwedeng dahilan ng pamumugad ng peste. Ikalawa, gumamit ng tabo at dahan-dahang ibuhos ang tubig sa pananim. Huwag biglain dahil natatapon ang lupa na siyang sinisipsipan ng mga ugat. Ikatlo, ang hand watering ay mainam sa maliit na taniman. Sa malawak na taniman naman, ang paggamit ng hose ay iminumungkahi dahil nakokontrol nito ang daloy ng tubig galing sa gripo. Ikaapat, matapos madiligan ang gulay, maghintay ng 15 hanggang 20 minuto bago diligan muli dahil ang unang pagdidilig ay natutuyo agad. Nakakasunod ba ang lahat? At ngayon naman ay dadako tayo sa masistemang paraan sa pagbubungkal ng lupa. Una, gamit ang bolo, farmer's claw o hand trowel, palambutin ang lupang nakapaligid sa halaman upang makahinga ang mga ugat. Siguraduhin hindi matamaan ng mga ugat na magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Gawing mababaw lamang ang pagbubungkal, lalo na sa mga halamang pino, ang ugat at malambot ang tangkay. Ang mahahabang ugat ay nagpapatibay sa halaman laban sa malakas na hampas ng hangin. Ikalawa, panatilihin ang pagtanggal ng mga damo sa paligid ng halaman upang hindi nito maagaw ang pataba at tubig na dinidilig sa halaman. Maaaring gamitin ng kamay o wastong kagamitan sa pag-aalis ng damo. Maging maingat sa paggawa nito upang hindi masira ang halaman. Ikatlo, pinupinuhin ang mga malalaking tipak na lupa sa pamamagitan ng paggamit ng bolo at rake. Ikaapat, ayon sa may mga karanasan, ugaliing kausapin ang mga halaman. Bagamat wala pa itong basihan sa agham. Bata, nakakasunod ba kayo?
Magagaling! Ngayon naman ay dadako tayo sa masistemang paglalagay ng abonong organiko. May iba't ibang paraan sa paglalagay ng abonong organiko. Ang una, broadcasting method. Ikinakalat ang pataba sa ibabaw ng lupa nang hindi nahahaluin. Kadalasan, ito'y ginagawa sa isang maliit na taniman. Pangalawa, side dressing method. Ang abonong organiko ay inilalagay sa lupa malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng kamay o isang kagamitang nakalaan para dito. Ikatlo, foliar application method. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-i-spray ng organikong abono sa mga dahon ng halaman. Halimbawa, ang pagdidilig ng dinurog na sili, sibuyas, at luya na inihalo sa tubig. Ikaapat, basal application method. Paglalagay ng abonong organiko sa pamamagitan ng paghahalo ng pataba sa lupa bago ito itanim ang halaman. Nakakasunod ba ang lahat? Maliban sa masistemang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga tanim, dapat ding isaalang-alang ang ibang pamamaraan para sa iyong kaligtasan. Narito ang ibang pamantayan sa pangangalaga ng tanim. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Pangalawa, tiyaking angkop ang kasangkapan sa gawaing paggagamitan. Pangatlo, gumamit ng guwantes, mask, bota, plastik na pampatong sa damit at kasuotang may mahabang manggas habang pagtatanim o naglilinis sa lugar. Ikaapat, gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Ikalima, iwasan ang pagkakamot o kaya'y pagkukusot ng mga mata habang nagbubungkal ng lupa o naglalagay ng abonong organiko. Ika-anim, maging maingat sa pagtapak sa lupang basa upang hindi madulas. Ika-pito, sa pagbubuhat ng mabigat, tiyaking balanse ang hinahawakan. Ika-walo, maglaan ng maayos na lalagyan sa matatalim na kasangkapan. Ika-siyam, itago ang mga kasangkapan sa maayos at permanenteng lugar upang hindi ito matatapakan. Ika-sampu, pagkatapos ng paggawa, maghugas ng kamay at maligo. Tandaan mga bata, ang paraan ng wastong pagdidilig ng tanim, pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng organikong abono, at pangangalaga ng tanim. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magagaling! Ngayon naman ay nais kong sagutin ninyo ang ilang katanungan ni teacher. Naiintindihan ba mga bata? Ang katanungan, ano ang naiitulong ng mga halamang gulay sa atin? Magaling mga bata! Ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawang katanungan. Bakit kailangan sundin ang mga pamamaraan ng pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, paglalagay ng organikong abono at pangangalaga ng tanim? Magagaling mga bata! Napakahuhusay ninyo! Ngayon ay nais ko na masagutan ninyo ito sa inyong kwaderno. Isulat sa bawat hanay ang lahat ng mga impormasyong hinihingi tungkol sa tama at masistemang paraan ng pagtatanim ng mga gulay. Gawin ito sa inyong kwaderno. Napakahuhusay naman talaga ng grade 5. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating huling gawain. Suriin ang iba't ibang paraan ng pag-aalaga ng halaman. Sagutin ng tama kung ito ay nagpapahayag ng wastong pamamaraan at mali kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ang unang katanungan, ang paggamit ng organikong abono sa paghalaman ay malaking tulong upang mapalago ang mga ito at makapagbigay ng maraming ani. Pangalawa,
Mahalagang isaalang-alang ang pagbubungkal ng kamang taniman dahil ito ay nakakatulong upang palambutin ang lupa at makahinga ang mga ugat ng halaman. Ikatlo, ang basal application method ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-i-spray ng organikong abono sa mga dahon ng halaman. Ikaapat, pinupinuhin ang mga malalaking tipak na lupa sa pamamagitan ng paggamit ng bolo at rake. Ikalima, ang paggamit ng hand watering ay hindi mainam sa pagdidilig ng mga maliliit na taniman. Ayan, magagaling mga bata! At ngayon naman ay dadako tayo sa takdang aralin. Para sa ating takdang aralin, sa gabay ng iyong magulang, kapatid o kahit sinong nakakatanda, gawin ang mga masistemang pagdidilig, pagbubungkal at paglalagay ng abonong organiko sa iyong halaman, batay sa iyong napag-aralan at pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang unang katanungan, paano mo dinidiligan ang iyong mga gulay? Pangalawa, paano mo pinapalambot ang kamang taniman? At ang pangatlo, anong uri ng paglalagay ng abono ang iyong ginamit? Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Madami ba kayong natutunan galing sa akin? Mahuhusay, Grade 5! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!